Okay, Toyota Hiace commuter. Kakabitan ko siya ng Universal Power Window Kit 2-door. Yan, kung makikita nyo, manual siya. Okay? So, ang ikakabit ko dyan na yung Universal. Check natin yung kabila. Okay, ito naman sa kabila. Check din natin. Ayan, manual riser siya mga boss. Ayan, okay. Pakita ko lang sa inyo. Tapos ipakita ko lang din sa inyo kung ano yung ikakabit kong pyesa na power window kit. Okay? Okay, ito naman yung power window kit. Ayan. Kung makikita nyo, yan yung mga parts niya. Ayan. Tapos ito yung wiring na kasama. Ito yung pinakang spacer niya, yung lalagyanan ng switch. Ayan, yung mga switch. Rocker switch. Tapos ito yung mga adapter. Tapos ito yung pinang cover natin do sa manual riser at yung mga tornilyo. Ayan, ito pa yung wirings. Okay? So kakalasin ko na muna yung mga ano niya, panel. Ayan, okay? Ayan mga boss, nakalas ko na. So dito may laklaang yung ganito. Ito lang medyo mahirap kalasin kung ang gagamitin yung panikwat ay hindi ganito. Ayan. Kailangan kasi yan, susukwatin nyo sa loob. Kasi ang pwesto niya ay nakaganyan eh. Yan. Nakaganyan yan. Ito, sisikwatin nyo itong pin na ito. Ayan, nakaganon. Dapat pa ganyan. So ayan, nakalas ko na yan. Check natin doon sa kabila. So dito nakalas ko na rin. Tapos sunod natin kakalasin dyan ay ito. Itong plastic na ito. Kasi dito natin ipupesto yung pinakang motor niya. Pakita ko na lang sa inyo. Okay? So kakalasin ko na muna to. Madali lang naman yan. 2 tornilyo lang yan. Tsaka doon sa kabila. Okay? Yan mga boss, naisukat ko na yung power window universal dyan. Pakita ko lang sa inyo kung paano ang ginawa ko. Okay? Dito sa adapter, ang kinuha kong sukat ay ano ba ito? A8. Number 8 at letter A. Okay? Tapos dito kung makikita nyo, ganyan ang ginawa ko. Ayan. Pakita ko sa inyo kung paano ang pwesto niyan. Tapos ito, nakabend yan ng ganon. Siyempre bago ko itinornilyo yan, nagbend muna ako. Ito ang una kong kinuha ang sukat. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano. Tapos yung bracket dito, tinanggal ko. Ginawa ko ay ganyan lang. Hindi ko pa nasusukat yan. Uunahin ko munang ikasa ito. Uunahin ko munang ikabit. Tapos ang pwesto niyan pa ganyan. Kailangan nasa ibabaw itong motor. Pakita ko sa inyo kung paano. Pag ganito yan. 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 Ganyan ang pwesto niya mga boss. Kailangan ito, tapos ito, pantayan lang dito sa labi nito. Yan. Okay. Ganyan ang pwesto niya. Kailangan pantayan ng ganyan. Itong kable na to, pantayan. Ito muna unahin natin. Tutornilyo ko muna ito. Ganyan ang pwesto niyan. Tapos yan, bago ko tinornilyo yun, nagbend muna ako nito. Tapos nung nakuha ko na yung bend niyan,
Saka ko siya itinornilyo doon sa loob. Ibinaba ko muna yung pinakamotor. Tapos yan, itutornilyo ko na lang yan dito. Tapos kung may kailangan i-adjust pa, i-bend nyo na lang yan ng plies or long nose. Yan, ganun lang yan. Para lumapat lang itong ilalim na ito. Yun. I-bend ko na lang yan mamaya pag na-fix ko na itong ilalim. Okay? I-fix ko na muna to. Yan mga boss, na-rivets ko na. Yan kung makikita nyo. Maliit lang na rivets ang ginamit ko dyan. Tapos, naglagay lang ako ng washer. Yan. Yan yung washer. Para lang, malaki kasi ang butas niya eh. Ito. Nagsusun, bakit? Yan. Pag kasi hindi niya nilagyan ng washer, kasi goma lang yung pinaka-spacer niya dito. Pagka hindi niya nilagyan yun, lalampas yung rivet natin. Kaya kailangan natin lagyan ng washer yan. Ganyan. Tapos dito, ibinend ko lang yan ng kaunti. Yan, tignan nyo, kumantay na siya. Ayan. Okay? Tapos yan, nakapantayan ng ganyan. Ibebend ko na lang yan, itong bracket na, itong cable natin na yan. Ibebend ko yan papunta dito sa taas. Yan. Paganyan ang pwesto niya. Okay? Para nakaiwas siya dun sa panel natin ng yung sidings. Tapos dito, usually ang ginagawa natin dyan ay pag ganito. Yan. Ngayon, ang ginawa ko pataob. Yan, pag ganyan. Yan, pag ganyan. Kasi anong nangyayari sa kanya, kapus. Masyadong angat dito yung cover natin na ganyan. Ba't gano'n nagsusun? Yan, masyadong angat. Kaya nangyayari, baka lumaspog yung gear natin. Kaya ang ginawa ko, pabaligtad. Yan. Ganyan ang ginawa ko. Tingnan nyo, pansinin nyo. Pag ibinend natin yan na gano'n. Ayan. So, ibig sabihin, yung gear natin, sakal na sakal. So, wala siyang loose. Yan. Ngayon dito, magbe-bend naman ako dito. Siguro kauntian lang. Tapos dito sa taas. Yan. Pag ganyan. Ibebend ko yan. Okay? So, magbe-bend na muna ako. Tapos, detestingin ko muna siya kung maganda ang play. Yan. Ganyan ang forma niya. Okay? Yan mga boss. Nalagyan ko, na-bend ko na. Yan. Makikita nyo. Ganyan. Tansya nyo naman yun kung hanggang saan ang bend ng ating bracket. Ayan, ganyan ang pwesto niyan. Tapos dito nga pala, binawasan ko siya ng isang bilog. Ayan. Ayan o. Isa lang siya. Ayan. Tinanggal ko na yan. Para mapagkasya natin dito. Ayan. Okay. Ayan. Kaya dito ko nilagay yan para just in case nakalasin itong panel na to, hindi na siya maaabala. Yan. Okay? Yan. Huwag nyo ikakapit dito sa lata na ito. Dalawa lang yan, pwede na yan. Tapos ito. Yan. Okay, so i-ano ko na muna to. I-re-rivet ko na lang din muna. Tapos magte-testing ako. Okay, ayan, na-i-rivet ko na rin mga boss yan. Ganyan ang pwesto niyan. So kung kailangan kalasin itong panel na ito, hindi na maaabala itong kinabit nating power window assembly. Yan, ganyan ang pwesto niya mga boss. Okay? Yan. Tapos dito, kung makikita nyo, isa lang ang niribit ko, tapos nilagyan ko ng goma. Para lang hindi magpalpal yan. Yan. Kahit isang rivet lang yan, tigi-isa. Pwede na yan. Ayan o. Matibay naman yan eh o. So ayun. Susubukan ko muna itong tapos ay magkakabit naman ako doon sa kabila. Okay? Yan. Okay, tetestingin ko na muna. Nilagyan ko ng wire ito. Yan, panoorin nyo.
Yan, kung makikita nyo, na-testing ko na, pati tinestingan kung nakalagay yung panel. Okay na din. Yan. So, yan yung pwesto na niya. Diretso ko na yan. Tapos itong cover na itong itim, hindi na yun maikakabit. Hindi na yun maibabalik. Pero parang kaya pa. Ay, hindi na nga. Hindi na kaya. So, ito, tatabi na lang yan ni Bossing. Pati yung tornilyo, tinanggal ko yan mga boss. Ayan. Kasi gawa dito. Tutukod na ito eh. Yan. Tatabi na lang yan ni boss. Okay? So, doon, magkakabit na muna ako. Yan, ganyan lang pwesto niyan. Yung ano niya, yung pinakang adapter niya, nakabaligtad. Yan. Diba, usually, ganito ang lagay natin yan. Ang ginawa ko sa kanya, pag ganito. Para umabot yung pangalawang adapter niya. Ito. Kasi bagay pag ganyan yan, ang layo. Hindi aabot yung kanyang bracket. Yung pinakang adapter niya. Ano. Okay?
Okay, nakita nyo naman kung paano ko ginawa. Ayos na. So, i-bend ko rin yan. Nakabend din ito, pag ganyan. Tapos ito, syempre, tulad din doon sa kabila, sa kaliwa. Yan, ganyan din ang ginawa ko dyan. Ito, nakabend din yan. Ito ang i-check nyo lagi. Ito kasi gumagalaw. Kaya lagi ko yan chine-check na ganun. Yan. Kailangan hindi siya sasabit. Okay? Yan. Ito ang iingatan nyo dyan. Baka ang gawin nyo, mag-bend kayo mula dito, papunta dito, taas pa ganun. Huwag nyo gagawin niya, mula dito dapat sa taas. Kasi gumagalaw yung pinakang stopper nung pinto. Yan. Tapos, titestingin ko naman. Okay. Titestingin ko naman. Ito yung wire. Tapos nandito yung battery. Tignan nyo na lang. Okay, titestingin ko naman yung nakakabit yung panel. Ganun sa motor ko. Ayan mga boss, okay. So, nakita nyo naman na testing ko na yung power window. Kahit yung naisalpa ko na yung panel. Tapos dito sa panel, kinat ko na yung niya, yung pinakalabi niya. Ayan. Malaki na yung pinakaluog niya. Okay. Tapos, check natin yung kabila. Okay, dito sa kabila ng panel, ayan, tinanggal ko na rin itong malaki na to. Kung nakita nyo naman, pag ganyan yan. Okay, so sample ko sa inyo, isasalpak ko ito dito. Yan mga boss, pag nakasalpak ganyan. Okay, tapos yung cover niya, yan yung dalawahan, dito ko na yan ilalagay sa part na yun. Okay, so ayun, ililinyahan ko na ito ngayon. Kakalasin ko na muna yan, pati yung headlight. Okay. Okay, kinalas ko na yung mga headlight niya mga boss. Ayan kung nakikita nyo. Parang yung pag nagkakabit lang ako ng sintra locking. Ito kasi yung kinabitan ko rin ng sintra locking eh. So, yung setup niya, ganun din. Tinatanggal din ang headlight. Pati grills, syempre. Tapos ito na yung wiring niya. Ayan. Check natin sa loob. Ayan. Ang ginawa ko dyan mga boss, mula dito, tinipan ko yan. Tapos, di ba may kasama yung parang hose na cover, insulator. Yan, ini-adjust ko lang yung papunta doon para matapean ko. Tapos, pinutol ko yung tape, ini-adjust ko yung papunta dito para mabalutan ko lahat. Ayan. Tapos, itong hose na itim na ito, dito ko na yung sa outer ilalagay. Kasi yung sa internal naman natin dito sa loob, hanggang dito ko lang yan ilalagay eh. Yan, kikable tayo ko yan dito. Okay, so yun. Ililinya ko na muna ulit. Okay, nailinya ko na mga boss. Ganyan ang ginawa ko. Yan. Tapos tignan natin doon sa loob. Ayan, dito naman sa loob, ayan, naka-tape na rin siya. Ayan, hanggang dito. Ayan, kasi hindi siya kakapusin naman yung wire natin pagka dinaretso natin dito yung wire. So hanggang dyan lang. Tapos idinaan ko din yan dito sa pinagdaanan ng central lock, wiring. Tapos dito sa labas. Dito naman, ang ginawa ko, dun sa fuse, pinutol ko na yan. Ito na yung gagamitin natin dun sa battery rekta. Okay? Tapos yan, nilagyan ko ng relay. Yung papunta dun sa yung pinagputulan ko ng fuse. Yan. Dito, ginamit ko na dyan ay 87 ng relay. Tapos syempre yung ground, 85. Ito yon. Binalutan ko rin siya ng tape. Ayan, may terminal yan eh. Huwag nyo nang puputulin yung may terminal. Tapos dito na natin yan ilalagay. Ayan, may tornilyohan dito. Diyan ko na ilalagay yun. Kuha lang ako ng tornilyo na gis. Tapos yung 30 at 86,
yung 30 sa positive recta, yung pagdudugtungan natin ng fuse. Tapos yung 86 switch para sa on, binalutan ko na yan mga boss. Ayan. Yan yung ipapasok ko na dito sa part na to. Yan. Dito sa part na yan. Diyan ko na iwawiring yan. Kasi dito puno na eh. Hindi ko na may susuksok. Pero susubukan ko pa rin. Pagka pumasok dito, mas maganda. Tapos dito, nilagyan ko lang yan ng ano. Pag magdudugtong kayo, yung magkabilang dulo, ang idugtong nyo. Huwag yung puputulin nyo paparehas. Yan. Ito kasi magkadugtong pa. Nilagyan ko lang label yan. Ito, yung may tape. Yun yung switch, 86. Tapos yung wala, yun yung 30, yung papunta doon sa battery. So yan, susubukan ko isuksok dito. Tatry kong pumasok. Pagka pumasok ay mas maganda para isang pisan lang siya. Pero kung hindi siya papasok, dito ko na lang siya ilalagay. Okay? Yan. Kasi marami nang nakalagay ay. So ayun, ganun. Tapos nilinya ko na yan dito, hindi ko pa pinifix. Tinanggal ko yung cover dito. Ayan. Sinabay ko yan dito, papunta dito. Tapos mamaya ko na yan ipapasok dito sa right side na pinto. Ayan, nandyan pa rin yung ano niya, insulator na hose. Ayan, okay. Tatapusin ko na muna itong may relay. Ipapasok ko na muna dito yung wire. Tapos babalutan ko na yan. Okay? Yan. Ganyan lang yan. Ayan mga boss, nailusot ko pa rin. Ayan, nagkaigi pa rin naman. Napilit. Yan. Diyan ko na nilagay. Tapos yan. Ayan na yung wire niya. Ito yung 30 battery at ito yung 86 switch. Tingnan natin ito sa loob. Okay, dito naman sa loob, syempre, yung markings ko na yan, itong may tape, yan yung 86. So ito, yan. Ito na yung puputulin ko, iiwanan ko dito, itatap ko yung sa ignition on. Tapos yan, babalutan ko ulit yung single wire niya papunta dito sa battery. Okay? So dito, ayusin ko na lang balot nito. Tapos ay ililinya ko na yung papunta doon sa kanan. Ayusin ko na rin doon sa right side na power window. Okay? Okay, natapos ko na yung sa relay. Ayan kung makikita niyo mga boss, dito ko na nilagay yung relay niyan. Naka-cable tie yan. Para mabilis mag-access kapag may troubleshooting. Tapos ayan yung tinape ko. Yan, nailinya ko na rin yan. Na-fix ko na rin yung wiring niya papunta doon sa kabilang pinto. Tapos dito, ibinaba ko dyan yung ground. Yan. Yung ground nitong relay, itinap ko lang doon sa ground ng wiring ng power window. Ito na yun. Diyan ko na ilalagay yan. Yan, may tornilyohan dyan eh. Yan. Huwag kayo maglalagay doon. Huwag kayo mag-aangat dyan ng tornilyo. Yan. Dito lang. Tapos yan, binaybay ko na yan dito. Katulad nga nung pagkakabit ko ng central locking, dyan ko yun nilagay. Yan, papunta dito. Tapos ito yung insulator niya para kahit anong safe siya. Pero nakabalot pa rin ng tape naman yan. Balot pa rin siya ng tape. Tapos dito sa kabila, ayan. Pag kayo maglilinya nito, make sure lagyan nyo ng tape itong dulo para hindi siya pasabit-sabit. Ayan, hanggang dito lang inabot yan. Okay, doon naman tayo sa kabila. Dito naman sa kabila, ayan, na-fix ko na rin yan. Ayan, hanggang dito lang din inabot yan. Dito sa butas na to. Okay, ayan, nakafix na yan. Tapos dito, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pinapasok kong pang ignition on at pang rekta sa battery. Ayan. Hindi ko pa yan pinuputol mga boss. Ayan o. Kung napansin nyo, yung may label, yung may balot na tape, ginamit ko na yan ay dun sa ignition on. Yan, ito yung ignition on. Yan, nabalutan ko na yan hanggang dyan kasi aangat yan hanggang dito. So, ang gagawin ko dyan, okay, dito sa binalutan kong tape na maigsi, yan yung sa ignition on. Ang gagawin ko dyan, dahil hindi ko pa pinuputol yun, yung wire na yun, puputulin ko yan dyan. Yan. Ngayon, nung pinutol ko na yan, tignan nyo ang haba ng wire natin. O, diba? Ngayon, sobra-sobra pa yan papunta dito. Kasi, pag pinutol nyo yan, ang mangyayari niyan, pag kinapos tayo dito, papunta dito, magdudugtong tayo. Pangit yun. Ngayon, ito, iaangat ko na yan dito sa taas. Ito ang ignition on yan. Yung black wire na maliit. Yan. So, i-imagine ko na ito tapos ay badadalawin ko na ito dito sa battery. Okay, ayan. Testingin muna natin yung
yung ignition na pagkukuhaan ko. Ayan, dyan ko na yan sinaksak sa black wire na yan. Ito. Ayan, ito. Ayan, black wire yan mga boss. Tignan nyo, itesterin ko siya ng ignition on. Pangalawang susi. Ayan. Ayan, tignan nyo yung tester ko. Ito. 1, 2. Ayan. Okay. So, ang ignition switch natin ay ito. Itong black na ito. Itong single wire na yan. Ayan, maliit. Ayan. Kung makikita nyo yan dyan sa part na yan, itong socket na to. Itong black na yan. Yan ang ignition on. So, gagamit lang ako dito ng clip type na pang ipit sa wire. Ayan, ipapakita ko na sa inyo mamaya. Tapos, nilinya ko na yung mga boss dito. Ayan. Ito yung ignition switch na wire. Ayan, ito. Tapos ito yung sa kuryente. Nilinya ko yan dito. Siyempre, balot na balot ng tape yan. Papunta dito. Yan. Kasi nilusot ko yan sa ilalim. Kinalas ko lang yung tornilyo nito para may pasok. Kasi sinangat ko sa ilalim yan. Tapos dito, sa ilalim nitong wire na to. Cover. Tapos yan. Tapos ito naman, dahil mahaba siya, puputulin ko na yan dito. Yan. Putulin na yan dyan. Para saktuhan lang siya. Okay. Tapos ito na ang gagamitin ko. Yung pinutol natin fuse kanina, fuse holder, ito na yung gagamitin. So ayun, itatap ko na lang yan. Tapos lalagyan ko ng terminal na bilog para ma-erect ako doon sa battery. Yan mga boss, na isalpa ko na. Ayan yung pinakang ignition on niya. Yung black na yan. So buhay na yan mga boss. Ayan, kung makita nyo, may kulay na ulit na may ilaw na green. Subukan muna natin. Ayan, ito. Ayan, down. Up. Down. Okay. Doon naman sa kanan. Down. Up. Okay. Check natin doon sa switch niya sa kanan. Okay, dito sa kanan, check natin. Down. Up. Down. Okay. So, check naman natin yung fuse. Okay, ito naman yung fuse. Diyan ko na nilagay. Ayan. Ito yung kasama ng fuse nung wiring ng power window kit. Ayan. Nilagyan ko lang ng terminal na bilog. 12 na nut. Ayan. Saka terminal na bilog. Tapos yan. Diyan na yung naka-strap. Okay. May kasama ng fuse yan eh. 30 amperes. Ayan. Okay, so ayun. Ayos na ito. Bubuuhin ko na lang. Ayan, okay na yan. Tapos ilalagay ko na yung pinakang cover niya. Dito. Susukatan ko na muna yan. Tapos ay malamang palalakihin ko pa yung nito. Yung butas. Kailangan eh. So yun, susukatan ko. Lalagyan ko na muna ng masking tape. Tapos susukatan ko na yun. Okay. Ayan mga boss, ganito naman ang ginawa ko. Doon sa power window set natin, meron siyang kasama nung guide, yung pinakang pattern. Ayan, ganito naman ang ginawa ko dyan. Dito sa binutas kong yan ang ginawa kong pattern. Ayan. Meron siyang arrow, pataas, ang makikita nyo. Yun na yung susundin nyo. Kailangan ipantay nyo rin yan dito. Ayan. Tapos yun na yung binutas ko. Tapos ito kakating ko na rin, papunta dyan. Kasi gawa ng pagdadaanan ko ng wire. Makapal yung wire dito, di gaya doon sa kabila. Single, lang doon eh. Single switch. Dito kasi dual, kaya obligado kakatin natin yan. Pero taklob naman yan ng ating panel. Ayan. Okay. So kakatin ko na muna to. Tapos tignan natin doon sa kabila. Yan mga boss, nakat ko na. Okay. Ganyan na itsura niyan. Tapos dito ko napalulusutin yung wire nung power window. Yan. Ganyan. Okay. So, doon naman tayo sa kabila. Dito naman sa kabila, syempre, ganun din. Meron din siyang pattern. Yan. Ganyan ang itsura niya. Tapos dito sa holder natin, doon sa case. Yan. Titingnan nyo yun. Siguro mag-ano na lang ako dito. Mag-uukab na lang ako ng dito sa part na to sa ilalim. Para lang lumusot yung wire. Yan.
Okay, kakalasin ko na muna ito, tapos bubuuhin ko na. May mga tornilyo na rin naman na yan dito. So, ito yung tornilyo nun. Ayan. Okay. Ayan. Aanuhin ko na muna siya. Ukabin ko na muna ito. Tapos dun, yung isa naman. Okay, ganito ang ginawa ko sa, doon sa pinakang holder ng switch natin. Ayan. Dito, binutasan ko lang yan ng, drill bit. So, ayan, binutasan ko yan dyan. Tapos, yan na yung kinat ko na wire, na panel. Para dito ko na ilulusot yung wire. Okay? So, bubuuhin ko na to para okay na. Okay, ganito ang ginawa ko mga boss. Kinable tie ko na yan dyan. Ang ilikod nyo sa lata ay yung may balot. Ayan. Tapos naka-cable tie lang. Ayan, ganyan ang pwesto niyan. Okay? Tapos check natin yung kabila. Dito, ganun din. Ayan, nasa likod yung may balot. Yung doon sa motor. Ayan. Naka-cable tie yan. So, yun. Fix ko na to. Okay naman na yung fuse. Yung ignition on. Bubuuhin ko na to. Yung pinto. Okay? Okay, Toyota Hiace Commuter. Kinabitan namin siya ng Universal Power Window Kit 2-door. Yan. So, titestingin naman natin na ito ang switch niya. May kulay na green. Dito ko na ipinesto yung pangunahan natin. Testing. Down. Up. Okay, doon naman sa kanan. Down. Ito yung pang kanan natin na switch. Bandang likuran ng Down. Up. Okay? So, ang down niya ay sa unahan. Yan. At ang up niya ay sa likuran. Testingin naman natin doon sa kanan. Okay, dito naman sa kanan. Down. Up. Okay? So, ayun. Tapos na. Toyota Hiace Commuter. Installation ng 2-door Universal Power Window Kit. Okay? Ayos na to. Thank you, thank you.